journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. Kumusta po kayo? At syempre, welcome po dito sa ating programang EB Talakayan with your host, Mel Elizalde po. At syempre, dito po mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting mula po sa Kalakang, Maynila. At syempre, ngayon po ay narito naman ang ating pinakahihintay lagi. Kasi nag-absent po ito ng ilang session kasi masyadong busy dahil po sa 10 taong absent. Opo, kaya nga na-miss natin. At dahil siyempre marami po ang nag-aabang tungkol sa pagtatalakayan natin dito sa Divine Constitutional Law na kung saan, ngayon magugulat kayo kung sino yung mga nakapirma. Babasahin natin. At isang malaking tao po na ngayon ay pinag-uusapan ng lahat. Isa pala siya sa mga nakapirma rito. Ito po, kasama natin ang ating pinakahihintay na si Mr. Ray Buendia, ang chairman ng Divine Constitutional Law. Sir. Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Bumati po kayo sa ating mga tagapakinig at hinihintay kayo. Maganda pong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat yan, mga kababayan ko. Dito naman po tayo sa talakayang ito na sana magkaroon na ng liwanag ang lahat. Bayanan natin yung nakaraan. Tulong-tulong na po tayo. Ayan, nakita nyo yung panimulang salita ng ating chairman. Bayaan na natin yung mga nakaraan. Magtulong-tulong na para itong Divine Belt na to siguro ay ibuhos na sa Pilipinas na kailangan ng Divine Wealth na to dahil sa makatutulong ito ng malaking pera para sa ating bayan. Just in case ito ay makuha na. At ngayon po, yung pag-usapan natin, sir, ano ba ho yun? Mga circular number, dito sa Certification of Circular Number 49. Ano ba ibig sabihin niyan yung Circular Number 49 na yan? Sir. Ito po, yung nakapirma po rito, 5 mga matataas na tao sa Pilipinas, sa atin. Tungkol po ito dito sa pera na 3,500 metric tons na pera ay na ginto na gustong maipalusot noon. It so happen na nagkaroon ng problema yata na hindi natin alam kung bakit. Nasaan na yun? Mga series ng pera, hindi dito po. Ano sir? 3,500 metric tons of gold. Oo. Anak ng bakas. So matutal, ito ay ang perang inano nila is 3 trillion. Trillion? Oh. My goodness. Just a lot of money, no? United States dollar. Oh, wow. Saan nila kinuha yun? Yun na nga ang kaibutura, ang kaanuhan nila na inilagay nila dito sa Centennial Energy Thailand Company Limited. Hindi po. Gusto na malaman na ating mga taga-subaybay, saan nila kinuha yung pera na yan? Saan bangko? Yan po, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos saan nila dinala? Iyon ang magandang tanong. Kasi napunta raw sa Spain. Nagkaroon po ng kaso yan. Nakapirma yung 5. Ito po pwede mong mabasa. Opo. Ang mga nakapirma po dito ay si Ma'am Laila de Lima, Secretary Department of Justice. During that time. Mr. Mar Rojas, Secretary Department of Interior and Local Government. Amando Titanco Jr., Governor, Bangko Sentral ng Pilipinas. Franklin Drilon, Senator, Senate President of the Philippines. Cesar Purisima, Secretary, Department of Finance. Yan, 5 na yan, nakapirma dito sa
circular number, certification of circular number 49 series of 2014. During Sir, the time of Pinoy. During the time of Pinoy, sir, paliwanag niyo po ba, ano ba itong certification of circular number 49 at paano ho nila nakuha yung sangkatutak na kwarta na yan na sinasabi niyo mula sa Central Bank at inilipat saan po? Yan naman sa Thailand. Sa Thailand. Ito po, ma'am, True Centennial Centennial Energy Thailand Company Limited, care of Raviro J. Richotianan, Bank of Thailand. Aba. Gusto natin malaman yan, ma'am, kung ano na nangyari. Baka nandyan yan, hindi nyo maipaliwanag ang Circular 49. Andito na po ako sa harap, sir, ma'am. Magtulungan na tayo para maano ng ating bansang Pilipinas. Ganitong katapang at talagang maalwan sa ika nga po. Gusto ni Chairman Ray Buendia na mapakinabangan na ng bayan ito dahil kung hindi po niya ilalabas ang certification of circular number 49 na to na dokumento. Ito po, papakita natin sa inyo. Ayan po. Nakikita niyo ba? Dalawa ho ito. Ayan o. Alam niyo po, kung hindi katotohanan ang sinasabi ni Sir Buendia, I don't think so na itong mga dokumento na to ay ilalabas niya at ipapakita at sasabihin pa yung mga nilalaman nito. Kaya tayo po ay sinasabi niya, magkaisa na ba, sir? Dapat. Paano pagkakaisa ba ang gusto ito naman mga dadala na akong pana. Ano po? Anong pagkakaisa, sir? Ito ng pagkakaisa lahat tayong Pilipino na tulong-tulong tayo. Tulong-tulong. Wala na tayong bangayan niya sa PDAP, sa mga intelligence fund. Kasi hindi dito magkakasuhan pa kayo. Lumutang na po ako, hindi dito na. Sir, napag-utusan lang po ako. Napakaganda ho niyan. Pero ito po ang ating katanungan ng ating mga viewers, no? Pero sabi ho ni Kuya Chot Velasquez, watching! Thank you for watching. Ganda ho niyan Lumutang na kayo, Mr. Sir Buendia, para sa kapakanan ng bayan. At ngayon, tayo po ay nananawagan. Kayo po ay nananawagan ng ano. Paano ba ang proseso niyan? Ma'am, sobra silang nakakaalam. Nadyaryo na po yan Ano ba nangyari yan? Tatanungin natin sila. Ano yes, po? ma'am. Ano raw ba ang nangyari? Ilang trilyon to, sir? Ayan, ma'am. Saan yun? Sa kabila yata. Ito. Tingnan niyo po $1 trillion. $1 trillion ang inano nila. Ang kinuha sa Central Bank at inilipat ko sa ma'am, yun yung ano ng ginto. Yung ginto. 3,500 metric tons. Na dinala ko sa Spain. 500 metric tons. Ang laki yung ano kaya ang pinadala ni Railo? Ayan, ma'am. Kaya nga po. Ayan 12.5 bars. Union of Switzerland Certificate Number 25581 BL 8777 AU. Name Benaventura Albano with a total of more or less 3,500 metric tons, 99.999 purity, 12.5 kg kilograms bar, which was taken out of the country and deposited at the above mentioned bank, registered under the Ferdinand E. Marcos as the owner. Yun pala Aba, ito sabi nyo, ito ay hindi pag-aari ng mga Marcos, but dito maliwanag na sinasabi, which was registered under the Ferdinand E. Marcos as the owner. Yan po, inilipat nila doon sa Certification of Circular Number 2. Certified of Gold Bullion Certificate issued by Union Bank of Switzerland Certificate. Pero ito po ay tinransfer saan? Diyan, Sa Centennial Energy Thailand Company Limited, care of Raviro J. Richotianan, Bank of Thailand. 5 pong ating mga signatories like si ating dating Senador Laila de Lima, Secretary Department of Justice during that time. Inuulit natin, Mr. Marojas, Secretary Department of Interior and Local Government during that time. Amando M. Titanco Jr., Governor, Bangko Sentral ng Pilipinas during that time. Senator Franklin Drilon, Senate President of the Philippines. And Cesar
Purisima, Secretary Department of Finance during the time of, ano to? Pinoy. Ni, Pinoy. Pinoy, okay. Maliwanag ho dito sa dokumento at talaga namang kahindik-hindik at biro nyo, napakalaking kayamanan ho to, no? 3,500 metric tons, 99.9999 purity. Sir, paliwanag nyo sa kanila. Ano sa palagay nyo, nasan itong mga ginto na to? Ma'am, siguro ito ng tamang panahon para magkaalaman na. Pinalop ko po ito kay kasi naghanap ng circular resolution ng United Nations Organization at saka International Court of Justice. May hinahanap sila eh. Ano ba yung hinahanap nila? Nandito po yun sa akin, kaya nga sumulat ako sa kanila and natulungan ako ni panahon ni Digong. Nila Secretary Panelo, nila Bungo, nila Finance Dominguez. Ngayon inano nila po ako kay Undersecretary ng Chief Economist Hil Beltran. Oh, ano po sagot? Ang sagot dito, ilgatin daw. Ha? Hindi ko to pinano kay BBM. Inano po? Pinakita. Nasumulat ako kay BBM eh. Oh. Kasi binigay ko yung spiritual will in testament sa kanya. In even kay Speaker Romualdez. Andi dito yan. Kaya gusto ko, so far nakalaya na si Ma'am Dilima. Siguro isa siya makakapagpaliwanag sa pirma niya. Paano niya? Pinirmahan niya nito. Meaning to say, isa siya sa mga nag-transact nito, no? Na kung saan ay inissued ng Union Bank of Switzerland, no? Na ang certain 3,500 metric tons of gold ay napag-aari, ang sinasabi, registered under, hindi naman sinabing kundi registered under the Ferdinand E. Marcos as the owner. Ginamit pa nila. What do you mean ginamit? Hindi ho talaga. Nandiyan yun, naka ano. Kaya nga po. Albano, at saka, ano ba yung Circular 49? Ipaliwanag niya. Paliwanag nyo nga po. Ano nga ba dapat ipaliwanag nila. Certification not of me. Circular, not number 49. Okay. Ako ma'am, kaya kong ipaliwanag yan. Nasa akin kasi yan eh. Okay, sir. Meron lang pong katanungan ng ating mga viewers. Paano niyo po nakuha ang mga dokumento? Alam mo ma'am, maanong paliwanag ito? Sa kinaukulan lang, yung tama, hindi maraming chismosa dyan na marites. Wala naman mangyari yan. Kasi marami nang gumamit ng Marcos account. Halos, iba dyan, kilala ko eh. Ano bang proof nyo? Mayroon ba kayong proof? Ha? O bukod dyan, dapat na sa mayroong kang facts o data. Hindi fake. Kasi sila fake eh. Tayo kailangan mayroon kang facts o data. Hindi lang fake, kundi facts pa. Facts dapat at saka data. No, pero paano natin maibibigay ang dalawang ito na malaking bahagi ito na pagpapatotoo. Pero bago ho yan, basahin ho natin yung ating mga listener, mga watcher, yung palagian nating taga-subaybay, si Dr. Loida D. Diaz is watching. Wilma Liawela, magandang araw po sa Elizalde Broadcasting at sa panauhin ninyong si Sir Ray Buendia para ipalawanag uli ang divine wealth. Katabi ninyo po si Sir Buendia na siyang hinahanap ng World Bank at International Justice. International Court of Justice. Sabi niya na siyang panahon na International Court of Justice, true holder ng Mother ACC, ano yun? Ano po yun? Mother account na siyang may hawak ng divine wealth. Wealth for humanity para maipatupad na sa madaling panahon. Tulungan nyo na po ninyo para iparating sa SSA. Ano yung SSA? Sa mga kinauukulan pag ipatupad ang divine constitutional law para maipalabas na ang divine wealth. Kailangan ng sambayanan. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Wow. Ang ganda ho. Ang galing naman. Na yan. Talagang matindi ho. Matindi ang mga sumusubaybay sa atin. Oo, at saka salamat ako. nakikita ho nila na talagang nasa inyong mga kamay. Kaya dapat to ipalagay. Lagi talagang ipatunayan sa kanila
na hindi lamang kayo ang nakakaalam, kundi kayo talaga ang binigyan ng special power para dito sa divine wealth na assets para mapakinabangan ng bansang Pilipinas. Totoo po yan. Yan. Eto, maraming pinakita si Sir Bendia, mga dokumento na kung saan ating mga former na malalaking opisyal ay nakapirma. Pumirma sila. Correct. Ibig sabihin, katotohanang nangyari at hindi guni-guni. No? Ngayon, tatanungin ho natin sila. Saan nyo? Nasaan na yung pera na yan? Alam mo ma'am, mahirap magsalita ng ganito. Opo. Sa ganitong mga Marites style. Mm. Kinaukulan lang makakasagot. Kasi marami nang naglaro nito eh. Teka sir, maganda po yung sinabi nyo, kinauukulan. Sino po ba yung tinatawag ninyong kinauukulan? Iyan na po ang United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group, Financial Action Task Force, International Criminal Court. Iyan po ang nagkaroon doon sa Global Agreement. Yan po ba ay nasulatan 1981. Naibigyan ko na po ng sulat, sumagot yun. Ito na lang po sa atin sa Pilipinas. Kasi may naglaro na dito, ito naman nga eh. Sila yung mga nakapirma. Ano ba nangyari nito? Ay nandiyan si former President Duterte. Ay sumagot na nga sa akin ng chief economist na ilgatin daw. Ay hindi naman to related kay FM. Ba't po sinasabi dito sa circular na ayun nga ginamit nila eh. Na ito ay under the Ferdinand E. Marcos. Sabi yes. Niya, no? Oo. E. Marcos as the owner. Alam niyo po, ito sinasabi na ating mga listener. Whether it's under the name of Marcos, ex-president Ferdinand E. Marcos, itong ill-gotten wealth na ito ko sinasabi nila kung totoo yan o hindi. Ang ibig nating mangyari ay maipalabas po ang katotohanan. Andyan ba talaga yan? Iyon ang magandang tanong. Andyan ba ho ba talaga yan? Bakit paikot-ikot na lang tayo? Kaya nga yung 3,500 metric tons. Ma'am, ito ang tanong ko Ako naman magtanong. Sige po. Ano bang meaning ng PIDAP? Ba't nagkapera-pera noon? Ang dami nung panahon ni Pinoy. Ano po nga meaning ng PIDAP? Yan. May meaning sila dyan eh. Ano po? Aywan ko kung ano yun. Pero dyan, ma'am, ibang meaning yan. Powerful divine. Ito, ma'am, kung ako magsalita sa inyo. Sige po. Binabago nila lang ang mga pangalan. Parang yung LOI noon. Papalitan nila ng letter order instruction. Dapat Lord order. Kasi ang may-ari ito, divine. Siya. Kaya doon nagka-disarray lahat ng papilis doon sa LOI. Ito na naman, panahon ni Pinoy, sabi nila ilgaten. Bakit gagamitin nila si FM, senyor? Pero ito, sir, ang sinasabi po ng ating mga listeners, pinaparating sa atin na whether it's ill-gotten or what, but the most important thing is there is that real kayamanan na worth 3,500 metric tons of gold. Okay. At ano pa man yan, kay divine wealth or ill-gotten wealth of the Marcoses. Well, we appreciate that if we can have it. Dapat. Diba? Dapat, ma'am. Kailan po, sir? Kailan? Alam mo, ma'am, paglutang ko na ito, bonus na ito sa lahat ng Pilipino. Kailangan i-announce na natin yan, no? Yes. Send 200 to see your comment here. Paano ba ang proseso po nga niyan? Yun ang sinasabi. Ito po, si Oye Flores, please watch this. To all concerned citizen, organization, government department, and government officials. Maganda itong panamagan nito. Philippine Bangko Sentral ng Pilipinas, Senate of the Philippines, Official Gazette of the Republic of the Philippines, World Bank Office of the President, Office of the President of the Philippines, Malacanang, Leila de Lima, Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, International Criminal Court. Ito yung hinahanap nyo. Bakit ayaw nyo pampuntahan? Puntahan nyo na now. Sabi niya. Sabi po nito. Sino po yan, ma'am? Sabi ni Obi Flores. Oye Flores. Mr. Ay, Oye salamat. Flores. Mr. Oye Flores. Mas maganda ho kung panawagan ho ninyo ng panawagan yan at makita nila.
Yung Ma'am, ang tinutumbok natin dito, huwag tayong magkaano ng mga nakaraan na kung ano man mga lahat ng mga hindi natupad. Kasi sabi ko natin, it's now the time of reckoning. Lahat na ito na, magkaisa tayong Pilipino. Hindi po akin to, pag-utusan ako. Kaya kayong mga may hawak yan, ng mga papel, mag-ingat kayo kasi marami na nanghuhuli ngayon. Hindi ako magtulungan tayo. Maging, alam ko biktima kayo tayo. Pero ako ito, we base in data at saka facts. Sa town of faith, sabi pa nila, buhay pa si FM. Sir, kanino ba kayo gusto nyong manawagan talaga this time para dito sa Divine Wealth na to? Ma'am, unang-una, makakadesisyon ito international. Kasi dollars ito Apo. United Nations Organization, International Court of Justice, World Bank Group. Sumagot po sa akin ang Financial Financial Action Task Force, NICC. Meron po ako niyan. Ito na lang mga ito Pero hindi ko naman kailangan, ma'am, kasi naggalaw nga sila. Ang gagaling walang nangyari. Pero sir, hindi po ba kayo nananawagan sa ito sa panunungkulan ng ating President BBM, no? Wala ba kayong panawagan? Ma'am, sumulat ako sa kanya. Kailan po yan? Noong July 4, 2022. Opo. At saka kay ating speaker, Martin Romualdez. Ano po sagot? Meron ba kayo dyan? Iyon ang magandang tanong. Opo, Hindi na nga ako kasi actually, ma'am, ito, ang makaka-decide nito, that is international world court only. Dito kung nakarating nito sa Supreme Court na nagkaso-kaso sila dyan, kung ano man, paano nyo, kailangan nito, maibulgar na. What happened? Kung nandiyan may series nito ng dollar na inimprinta. Bakit meron pala kayo po, meron kayong katotohanan ng mga papeles? Hawak ko itong kanilang Bangko Sentral ito Please, manawagan po kayo ng diretsahan sa kanila. At ibandila at ipakita po sa madlang people sa pamagitan ng ating studio na katotohanan ng inyong mga sinasabi dahil meron kayong mga supporting evidences. No? Yan po. At kung kami naman po, ang inyong tatanungin at ito'y suportado po namin kung ang lahat po ng iyan ay ika nga po halos lahat documented So what can you say? Ito ho ba masasabi natin gawa lamang? No? Ma'am, ito po yung sagot ng Department of Finance, Chief Economist. Ito yung attachment lang ito kasi sinulatan sila ni Presidential Legal Counsel ni Sal Panelo kasi sumulat ako sa kanila. Ngayon, in-endorse nila ako rito kay Undersecretary Beltran, siya ang Chief Economist. Career po ito, ma'am si Beltran. Sige po, sir. Hindi ito yung na pag wala ni Presidente alis ka, parang si Secretary Dominguez. Hindi pa samantala yung kanyang katungkulan ko. Kasi dito, ma'am, yung attachment ko sa resolution ng UN 4/12/2015, we surmise that you are also concerned about how the recovered ill-gotten wealth of the Marcoses are being distributed to rightful. Hindi po ito. Hindi walang kinalaman si FM dito. Kayo ang may rito. Sumulat ako sa inyo Sir Beltran, sinulatan ko kayo na hindi ito related kay FM. Nananahimik na po siya, wag na natin gamitin. Nung sinabi niyo po bang gano'n, hindi? Ito na, sumulat ako, hindi na sumagot. Anong petsa ho yan? Sumulat po siya 08 November 2018. Sa akin. Dinala pa rin sa mismo nung taga Department of Finance. Tapos, sinagot ko ulit ng December 4, 2018. The same year, Yeah. Just right after nung ibinigay ko. Sinabi ko rito sa dulo, as regard our aforementioned letter of August 20, 2018, much discourse in research and so-called courses of action based on ethics and laws were already undertaken by our predecessors, but sad to say,
the majority of our countrymen continue to languish in misfortune and poverty. A careful scrutiny of our paper would reveal, most respectfully, sir, that is beyond mere display of papers and laws. An honest to goodness introspection of attitude and divine guidance would be imperatively needed. Attached for your perusal are short summaries of the real goal of our organization, which in effect is no different from our common goal to distribute wealth to those who are really entitled to it, and to help the country, of course, without forgetting the help of the divine. Hindi na sinagot po. Bakit naman ho? Hindi Iyon na ang sinagot? magandang kaya nga, ano pang magagawa ko? Kaya nga, sabi ko nga, hindi silang pinapaanuhan ko. Kasi may hawak ako. Hindi lang po ito. Hindi ko pwedeng i-divulge kung ano, na hinahanap ng United Nations. Sana po, ito lang po sir, suggestion lang po. Kasi siguro, mas maganda, sulatan niyo po muna ulit ang yung international ICC kasama dyan, at saka United Nations, etc. na sinasabi nyo. Siguro po, mas for the last time, sulatan nyo silang muli para ma-update po yung mga sulat nyo na yan. And at the same time, ihaharap po natin muli sa publiko kung ano man ang kasagutan nila. Di ba? Mas maganda yon, Mister? No? Mas maganda ho siguro yon kung i-renew ninyo yung mga sulat ninyo sa kanya. Updated tayo up to 2023-24 para wala ho silang masabi na that was long time ago. Ito, kami ay believe sa inyo dahil ang mga dokumento ninyo ay kompleto at talagang nakasign po yung mga taong sinasabi ninyo. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ni Sir Bendia na magtulungan na tayo. Ang ibig sabihin ba ninyo ng pagtutulungan na hinihingi, Sir, ay yung paano? Ma'am, nakalagay kasi dito sa paliwanag dito. Itong explanation na ito comes with warnings and signs. This can even cause death to all those people who will destroy the rules from above, using the influences of powerful people with borrowed knowledge, with the objective of setting aside, taking this explanation for granted, or even destroying it. This explanation is the key to open the holy well. Ito po ang pagpaliwanag ko para ito po ang susi para mabuksan na itong banal na yaman for humanity. Sir, to be exact po, saan ho ba yung saan nandiyan yung banal na yaman na sinasabi? Ito na nga yun, ma'am, may kailangan ipalutang nila yan kung hindi nila mabuksan itong Circular 49, mali ang paliwanag nila. Hindi nila kayang paliwanag Ganun ba? Kaya nga itong masasabi ko, kahit saan kami magpunta na dyan sa Senado, so far kahit wala na si Secretary Drilon, nakalaya na rin si Ma'am Dilima, nandyan naman si Maruas, patawag mo na ito, nandyan ako. Para ako po, ma'am, hindi dito tutulong ako kasi pare-paras kaming senior citizen na rin. Nananawagan po si Sir Bendia. Kaya, sino panawagan nyo? Si Mr. Marojas, Ma'am Leila de Lima, sino pa ho? Hindi, lahat na ma'am na concern, ma'am. Lahat ng concern daw Yeah, po. and even yung mga nakaupo ngayon. Even yung Tutulong mga din yan Opo. Lalo na ngayon, ma'am, ang gusto ko niyan si Sir Attorney Coco Pimentel. Kasi abogado yan Ma'am, maganda yan. Pag siya, kasi maano rin siya. Kasi ito na, ma'am, this is the beginning and end on how to start the divine secret asset account. Senador, hindi ba? Yan. Ito, pag nabasa ho nila nito. Kasi ma'am, ganito po yan. The gold has not yet been documented and declared ever since. It's only the true Circular 49. Yung totoo. Kasi hindi naman nila may paliwanag Circular 49 nasa akin. Ito ang legal tender, land trail, which is called the Rain Power, RP. Right plan and purposes for the sole beneficiary of the true world bearer. Kasi nilagay na dito, Hacienda Pilipinas Albano account. Nag-iimbento. Kaya nga nagsiguro na kinuha yung Albano account. Ayan, nakalagay dito yun, ma'am Para mayroon silang dahilan kuno. At saka bakit i-involve ang Thailand? Atin yan
Ibig sabihin niyo po, itong sinasabi nating divine wealth is existing now as real real gold and real Ma'am, ang nakakaalam po niyan yung tunay na kinaukulan. Hindi kung sinong mga marites dito. Sir, sino ba yung tunay na kinauukulan? Iyan na nga, ma'am, United Nation Organization. Abay, panawagan natin ho World sila. Bank Group. Oh. Kaya nga sabi ko, Oh. madali naman eh. Oh. At saka may hinahanap sila, ma'am, nasa akin. Ano Oh. po Naghahanap yung sila. hinahanap nila? Pump print. Oh? Pump print. Pump print. Yeah. What is it? Ano, tungkol ho Ngayon doon eh, sa- ipapump print ka. Ganon. Ay, hindi ko pa nga inano kasi may dimension ring yan. Hindi nila alam. May duplicate po yung alam ko niya sa World Bank. Kaya ito, ma'am, ito ang mayroon tayong ano niyan. Gaya niyan, sabi ko, proof. Ang proof ko, universal proof. Sir, mawalang galang na po. Alam nyo, naniniwala po kami sa sinasabi nyo. But then, pakitukoy nyo nga po ng derechahan. Saan po galing yan? Universal Ma'am, proof na yan. ito na nga, ma'am, nasa akin yan kasi may hinahanap ang UN. Walang kung sinong taong makakapagtanong para sagutin. Mabuti nga, dito sabi ko, bonus na nga ang paglutang ko eh. Kasi ito na sila mamatataas na tao na yan. Ang mga nakikinig nating mga kababayan na sobrang, para makaalis na tayo dito sa bondage of extreme poverty. Napakaganda po ng sinabi nyo. Totoo yan, dahil lang nga dito. Saan galing ang PDAP? Unang-una, nagba ang pera nun. O saan ngayon galing mga confidential fund? And ma-inventory. O, kung tutuusin ha, as a taxpayer tayo, mga lahat tayong ganyan, mabubuisit ng mga Pilipino kasi sobrang ng dalamhati. Andi dito ako para not to sow confusion. Hindi ako nagmamagaling na ako propeta. At saka hindi po ako andi dito para magtayo ng religion para pagkitaan ko. Hindi po yun. Sabi nyo nga, sir, ang United Nation ba? Yes. United Nation. Organization. Halimbawa po, may pumunta ritong member ng United Nation. Handa ba kayong makipag-usap po sa kanila? Yes, ma'am. Unang-una yung talagang legit na ano. Kasi mayroon dito sa November 25 pala, for info mga kababayan, mayroon dyan na Summit Conference and International Police Commission. Nandyan at saka itong ICG. Kasi bantay daw sila ng kayamanan. Aba, ganun ba? Ito nga po, may nagtatanong, saan po ba kayo pupuntahan ng UN at World Bank? Ay, dito. Magano sila rito. Ito dito kasi nabuksan ito. Ito sasabihin ba natin, pwede kayong puntahan dito? Yes, ma'am. Elizalde Broadcasting po. Yes. Puntahan nyo. Ilalabas namin. Yan. Ayan. Dito na tayo. Kailangan live and Live alive. po tayo Ay baka mamaya biglang merong mga nakatutok sa atin dyan. No? Buti kung Ma'am, itututok sa atin. ma'am, Pilipinas ito. Pilipinas. Kahit saan tayo pumunta, anytime we shall pass away. Okay, tama Yan ang po sinasabi yun. ko. Ito po. Kaya we must do everything good. Yan lagi kong inuulit. And by doing good naman, we can muzzle. Gaya nito, all the ignorant talk, lalo mang nagaganyan, by the unreasonable na tao. Ayan po So nakahanda po si Ginoong Ray Buendia. At thank you very much for watching, Miss Teodora Bilyato. Thank you po for watching. At ngayon po, ito ang pinag-uusapan natin, Divine Wealth. Unti-unti na hong masyadong umiinit at mukhang ang panawagan ng ating chairman na Ray Buendia, handa siyang makipagkita sa UN na association kung sakali siya. Yung legit na, ma'am. Legit daw, legit. Hindi kung sino lang di magaganon at saka International Court of Justice. Yeah. Ako nananawagan ako, may resolution po kayo. May lumabas na Anthony Santiago Martin, ASM na hinahanap nyo. Sinabi nyo na peke. Tapos, sinabi nyo stubborn ng Pilipino. Kaya sinagot ko kayo. Hindi lahat ng Pilipino. Kaya ako lumutang, ma'am. Very good yan. Kaya malaki ho pag-asa natin sa palagay ko dahil kumpleto po ng mga papeles si Ray Buendia. I don't think so. Siya pa ay magluluko kung ito ay walang... At saka ito pala, ma'am, kaya nga tayo kasi involved din dito ang Amerika. Kaya without the formal investigation and legal invitation of the World Bank,
the global crisis or self-imprisonment will go on. And there's no will in a way to survive, but only the chosen one can receive the true submission of final judgment. Kaya kailangan na rin ng Amerika rito. Kasi involved sila rito eh. Bakit po sila na-involved dyan sa debate? Ma'am, dollar ito eh. Dollar. Yes. Mhm. Alam nila yan. Mhm. Hindi sila pwedeng mag-ano. At saka bakit to, nakialam to, itong nakaperma. Ayan nga Dollar. po, nabigla po tayo. Nakapirma yung mga officials na hanggang ngayon ay nandito pa sa ating bansa at nakikilala pa rin bilang malalaking opisyal. Sir Drilon, sir. Senator Drilon, sir. Pumunta po ako sa inyo. Mayroon ako rito February 24, 2014. Pumunta ako ulit sa noong October 2014. Binakbakan nyo December 22, 2014. Inilabas nyo na ito. Gusto ko pong malinawan ito. Certification of Circular Number 49. Yes. Ano po ang proof nyo? Ito yung Certification of Circular Number 49, Series of 2014. Sinasabi rito, Consolidated Rules and Regulations on the Productions of the United States of America Currency Notes. Yan ang sabi. Tingnan mo yan, ma'am. Ibig sabihin, yung mga pera, yun hubang mga gold bars na yan, ay nasa Amerika? Ma'am, wag na natin pag-anuin yan. Kasi yung tanong na yan, ang nakakaalam kinaukulan. Kasi tayo, lalo mga nakikinig, nanonood, lalo pag tungkol sa yaman, naku, mabuti kung makapitik ka dyan ng peso. Hindi, ibig sabihin, gusto lang malaman ng ating mga avid listeners, followers, nandito po ba yan o nasa Amerika? Yan ang magandang tanong, ma'am. Dito, sa 5 ito. Dito sa 5 pumirma. Yan, oo. Nasaan daw po yon? Mga 5 pumirma. Ano na bang status? Ano na daw po status? At saka gusto ko pang ipaalam sa atin. Ito kasi malinaw na sinabi nila na inilabas nila sa Central Bank. Kasi nandirito. Na ngayon ay inilipat daw sa bangko ng Thailand. Hindi, doon nga siguro baka sila nag-imprinta, tapos ganyan, nagkaroon ng system sila, yan, pinadaan kunyari doon. Kaya gusto kong malinawan. Kunyari. Ay hindi pipili atin yan, Pilipinas to eh. Yan, kaya alam niyo po. Kaya umano ako. Habang tumatagal, nakikita ko po, naliliwanagan na ang inyong pinupurso rito talaga ay maibigay sa taong bayan ang proper proper na mga katotohanan. Yes, ito na nga ma'am, kasi may ma'am, mayroon na tinatawag na global agreement noon. Kaya ngayon na-transfer niya 49 sa 50, pero mayroon akong ng circular 49. Ay nailipat na gaya nito. This is a Heavy Resolution Act Circular 50. No other explanation. It's high time for the government to act. Central Bank and World Bank Group and all those mentioned in the first party and second party composed of the organization of the global agreement. Even if they committed erroneous act at first, they have to submit an agreement earlier, just like the documents that were sent to them before. Nagbigay na kasi rin ako eh. Right power plan purposes through divine providence law, general order, strict guidance, permission, and authority approval. No one thought to take advantage. It is prohibited to lie. All those who committed erroneous act should submit properly to Sistiamo, Aba Christem, with the help and formal investigation of Christiosam. Do the right thing and avoid under the table practices and corruption. Amend thou the new republic. No more political election. The agreement this month is already the right implementation. Good year. Do not change anything. What has been written here should be implemented right now. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Let the world know what is to be implemented. The Filipinos have to be followed. Chinese people should not be put in charge of the treasury. Hindi sila pwede. It is prohibited. Americans should not be in the limelight. They have to follow being in charge of the security of the people. They are in charge of the security force of whatever military law to be chosen. No bribery and no
favoritism. Those with legal authority to serve the new government, they are those with knowledge, ability, and wisdom coming from above. This must prevail. Give those authority with the ability to care and protect so as to safeguard the Philippines. Care for Mother Earth is the primary duty. Divine providence advocacy is what is needed. Right plan and right coordination. Right pathway of good wisdom. No more knowledge. No more politics advocacy. Right submission is a must. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. Implement Tagalog version. Oh, andi dito po yan. Kaya walang pwedeng makialam dito. Tulong-tulong na po tayo, mga kapatid natin na Pilipino. Bayaan natin yung gera nila. Kasi ito ang dahilan. Galit na ang may-ari. Diyos po ang may-ari nito. Kaya nga divine wealth. Kaya ito divine constitutional law. Ang bagong republika ng Pilipinas. Sir Bongbong, BBN, sumulat ako sa iyo. Sa inyo. Ito ngayon, kung mahihirapan man lang tayo na nandyan din, tulong-tulong po ako. Tutulong po ako. Sir, Hindi po ganyan. may tanong po yung ating mga listeners. Bakit po mahihirapan na ang mahihirapan pong ipalabas yung divine wealth na yan? Ano ang problema? At sino ba ang dapat harapin para lang maipalabas yung kayamanan na yan para sa asset, parang yung asset na yan para maibigay na dito sa ating bansang Pilipinas? Sino po ba directly ang dapat kausapin? Kahit sinong nag-iisa, ma'am, kaya po hindi ko naman kayang gampanan ito. Sa tulong ng ating kapwa Pilipino, magtulungan po tayo. Yan lang po ang pakikiusap ko. Kung anong maisishare ko, mabuti nga na ganito ako eh. Kasi iba dyan, ayaw lumutang. Bakit kayo magtatago kung mayroon kayong nalalaman? Ibigay na natin sa kinaukulan. Kung ano man ang mga kamalian, mga nakaraan na yan, pas na yan. Huwag na tayo magbangayan. Tulungan tayo. Kaya yan. Ano pong tulungan gusto Ayan nyo? na, ayan Diretso mga, nyo. ayan, magkakasuhan. Mayroon na namang ikinulong. Tapos nakalabas. Di siyempre magaganti yan. Sana tayo lalagay mga anak ni Luz Biminda at saka ni Juan de la Cruz. Tayo yun. Gusto pa dyan mag-rally-rally? Sino naman ang kalaban? Mababait naman yan mga nakaupo na yan. Sir, ma'am, kayo ang pag-asa. Kaya nga nailuklok po kayo dyan sa pwesto. Andi dito kami ni Ma'am Mel. Si Ma'am Mel, nang gagalaitin na yan, hindi na natin malaman na sobrang bait nito. Lalo na kayong mga nakikinig. Huwag lang kayong makinig. You must also be a doer of this, not only hearers of this. Kasi kung wala tayong aksyon, puro ngaw-ngaw, paano natin tumamaano? Diretsahan nga tayo. Ano bang gusto nyong tulong mula sa Ayun na nga madlang people? Ano po? Sila na ngayon ang magputak. Ako ma'am, ano naman ang ko? Kumbaga sa gurangis na tayo. Hindi, sabi nyo, sumulat na nga kayo. Ayun na nga Sila. hindi na. Bahala na sila kasi may kamatayan ito eh. Yung may sign ito, warning. This can even cause death to all those people who will destroy the rules from above. Using the influence of powerful people with borrowed knowledge. Yan, mga yan. Puro na naman yan, hiram natin, pati buhay natin, hiram eh. Sabi ko nga itong paliwanag na to, ito ang susi to open the holy wealth. Hindi po kaya parang untouchable ang divine wealth na to because we are dealing with not a person but an extraordinary hindi ho extraordinary kundi talagang Yes. Bakit dito pa napunta sa Pilipinas ito? Oo nga po. Paano yan napunta? Paano yung mga rules and regulation na yan na ipinakikita ninyo po dito sa atin ay sino po ang nagsulat ng mga iyan? Ma'am, lumutang ng liwanag. It is from the divine edicts. Gusto po kasing malaman ng At atin. saka, may hinahanap sila, hindi lang sulat, ma'am. Ebidensya. Pamprint ang hinahanap nila. Pamprint. Yes, Meron ma'am, kayo sa nun. resolution. Hindi yung babatuin mo, ilagati 12. Hindi po. Mayroon na si FM ng sa Switzerland.
Father in Heaven? Mm. At saka yung tanong, ma'am, sino bang binigyan ng last will in testament? Sino ho ba? Iyon ang magandang tanong. Yan malalaman lang ng kinaukulan na mismong mag-approve. Nagbigay na rin ako kay BBM, last spiritual will in testament. Iba rin, ma'am, yung isang yun. Kasi ang hanapin pa doon yun na pag-utusan. Teka po, napag-utusan. Sino ho ang nag-utos? Yun ang magandang tanong. Ang makakasagot niyan, ma'am, yung nagawa ng resolution ng United Nations. Yung Sino ho yan? Sino ho yan? Ay, yung UN, sino pa? Sila Guterres. Then dito noon. Sila po ang naghahanap. Yes. Pero sabi nyo sila ang nagutos. Hindi. Ano po? Kasi sila, ito ma'am, hindi ito missing link ito. Missing link. Oo, the missing link lumutang ni. Parang pelikula, no? Oo. The missing link, lumutang Kasi na. ito siya lang nakakaalam kung kailan niya in the right time. Oo. Bilisan niya ho yung the right time na yan. Ito na Dahil ngayon, ma'am. kailangan Right period natin. of time. Ha? Ano ma'am? Ito nakalagay yung mga ganyan-ganyan. Pero wag na natin masyado kasi ang importante dito ma'am, kung sino naghahanap. Kasi tayo, puro tayo. Sir, sabi niyo, naghahanap ang United Nations. Yes. Ibalandra ho ninyo. Natin. Opo, ibalandra natin. Ano gusto niyo po ba? Ipa-imprenta natin to sa mga, kailangan may ipaprenta ho natin ito sa mga, Tao. hindi lang sa tao, sa mga dyaryo. Yes. Hindi po ba? Oo. Ipa-imprenta sa mga dyaryo, babasahin, sa YouTube, sa Messenger, saan pa? Google. Yes. I-Google natin. Google. Mm-mm. Ma'am, at saka itong circular 49. Ha? Matindi nga ito circular number 49 na to ginamit nila. Ginamit daw na yung certification na yan. Series 2014. December 22. A day after my birthday. Kita mo. Dapat pala regalo yan dito. Ma'am, December 21 ka, di ba? Apo. Andi dito, ma'am. Baka ito na yun, ma'am. Ha? Sana nga po para sa atin. Madamay man lang ako. Baka itong December 21, itong initial broadcast, medyo magpa-unlock na ng mga paano dyan sa Luneta. Oo. Kasi ito na naman dito na, sana po, makatulong naman ng ating maliit na studio para itong katotohanan ng Divine Wealth ay maipamahagi na sa buong Pilipinas. Dahil sa nakikita po natin, patuloy yan ang dami ng mga ng mga papeles ni Ginoong Buendia. Ma'am, sumulat din ako sa nung COVID pa, yan sa Supreme Court. Supreme Court pa. Tapos sumulat pa rin ako yan sa National Defense. Sino naman itong mga nakikinig nito? Mayroon pa ba silang maaman dyan? Naiano ko na dito sa Pilipinas. So, lahat po ng departamento halos nasulatan nyo na. Ibig sabihin po, alam nila na totoo, katotohanan yan. Okay. So, yan po, kaya nga nananawagan si Ginoong Ray Buendia na pagtulong-tulungan natin daw ng mga Pilipino na ipakalat. Ipakalat at ang tungkol dito sa Divine Wealth para bulabugin na natin, ma'am. Bulabugin. Paano klaseng bulabog ang gusto nyo? Totoo ba ito? Ayan. Magandang tanong ho yan. Totoo ba ho ito? Ayan sinulatan ko yung chief economist. May katotohanan ba itong hinahanap na ito ng gano'n? Napag-utusan lang ako, sinabi ko. Pinapa-explain ko nga Sabi ko nga, ba't hindi ako sinagot? Pero sabi nyo nga, sir. Dapat sasagutin pag sinulatan kapag sa gobyerno may batas tayo. 1 buwan lang yan, sagutin mo. Totoo hindi. May batas po tayo. It should be 15 days lang ho pala. Uy, naku. Kung hindi sumagot ng 15 days, what? Ano yun? May administrative case. Kung walang sagot. Kailangan i-scrutinize natin lahat ng inyong mga sulat sa mga kinauukulan at dapat ibandila ho natin to sa mga pahayagan. Kung ito po ay totoong katotohanan at hindi guni-guni. Dahil kailangan po ng ating bansa ang Divine Wealth Assets na to. Yes, ma'am. Na sinasabi ho ninyong talagang makatutulong sa ating bansa, no.
So, Ginoong Ray Buendia, pwede ba wag na kayo mag-absent ng 10 beses dito? Yun na nga, ma'am, nagtataka ako kaya hindi ako pinapatulog dito eh. Bago, matulog kayo. At syempre, more so na kayo po ay lingguhan na pupunta rito upang i-update sa ating mga mamamayan ay napakalaking bagay tungkol po dito sa Divine Wealth Assets. Kasi habang ito po ay tinatalakay natin ng linggo-linggo, inaasahan ko po at malalaman natin na magigising din ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng inyong pagpapatotoo sa mga dokumentong inyong iharap. Yung abogado dyan sa Sino po? Senado, si Pogi, Senator Coco Pimentel. Oh, yun po, panawagan natin, no? Yes! Gusto niyo po, sulatan po natin? Ay, ito ma'am, sa pamamagitan na siguro maririnig niya Okay, bukas. sige po. Mamaya, Let us all pray na nakatutok ang ilan mas dito. maganda may lawyer dito. Kasi yan ang sinabi sa akin, ma'am, nung man ako sa Financial Action Task Force na wala silang sa investigative. Ngayon, kumuha daw akong abogado. So, mananawagan po Okay lang tayo. ako, ma'am, Kasi, ganito po, sir. Gusto namin tumulong. Baka sakali, magagawa tayo ng sulat. Opo. Para masaya ang Pasko Pipirma natin. natin. Hindi yung ating kapakanan na ating iniisip para sa pangkalatang bayang Pilipinas. Di po ba? Yes, ma'am. Handa po tayong tumulong. Meron tayong magaling na writer dito. Rider pa. Si Mr. Chot Velasquez. Ma'am, only the discretion of our judiciary. Yan. Number 1 yan. Kasi pag tayo, hindi tayo papansinin. Pag sa kanila, ano ba ito? Sige, tutulong tayo. Not only the best, it is very best. Palagay ko po. Sir Coco. Si Senator. Yan. Anak ka ni Sir Nene. Pimentel. Kaya bright yan din. Sige pagtulungan natin, sulatan natin. Pasalamatan Sige po. si Atty. Pumubuno Adasa. Wow. Kasi nakita na niya ang libro ko na gusto niya kami mag-usap lagi. Kaya alam mo, ma'am, Hindi, imbitahin natin si Humobono Adasa. Alam nyo, kaibigan po ng ating kasamang si Don Hill. Don Hill de Ala. Opo, ma'am, yan. mas maganda yung nakapwesto pa rin ngayon. Kasi Sino pa? magkabayan sila, Bisaya eh. Ayun pala Sige Ha? O di magpadala rin si dito sa Congress. Sige po. Pag-usapan natin yan mamaya. Romualdez. Sige po. Dito tayo, ma'am. Sige po. Para alam mo ito, with respect dun sa Ferdinand Marcos Sr., huwag na natin istorbohin masyado. Nandiyan na si BBM. Ha? Matulungin niya. Sige po. Ayan pag-usapan ho natin yan. Buuin natin yung mga liham. Ma'am, hindi lang babilis ng yung writer mo, ma'am. Pipirma mo with my conformity. Sige po. Walang problema. Sige po. Sulat yan sige. So, Masaya ako ngayon. ako din po masaya. Yan ay talagang pag-uusapan natin after our program. And so, it's high time na ating pong wakasan pansamantala ang ating talakayan. At napakamaraming salamat po sa muli ninyong pag-support dito sa ating sulpot dito sa ating Elizalde Broadcasting. Sir Buendia, wag ka na mag-absent na 10 beses. Kasi lalo na ngayon, meron tayong binubuo na mga sulat para sa katotohanan ng itong Divine Wealth Assets. So magpaalam na po kayo, sir. Maraming salamat ulit mga kababayan ko. Sama-sama po tayo, magtulong-tulong tayo. Ako po, nananawagan ngayon kay Ma'am Mel, tsaka sa staff niya tungkol sa senador. Dito naman yung mga scholars niya, sulat, may conformity, pipirma po ako. Yan, maliwanag po gagawa tayo ng liham address sa ating mga mahal na senador dyan sa Senate upang magpatulong tayo base dito sa mga papeles ng Divine Wealth ni Mr. Ray Buendia. Hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay, don't forget to like us, subscribe us sa ating pong YouTube channel at Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.